Sa harap ng buong pamilya, isinigaw ng ama ko na hindi ako niya anak, pero ang lihim na nabunyag pagkalipas ng mga taon ang tuluyang gumuho sa aming toxic na pamilya. Ako si Rafael Mendoza, 28 taong gulang. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang pinakamadilim na bahagi ng aking buhay, ang paglaki sa isang tahanang puno ng sigawan, paninisi, at mga lihim na matagal na itinago. Lumaki akong takot umuwi. Hindi dahil may multo sa bahay, kundi dahil ang sarili kong mga magulang ang dahilan ng bangungot ko. Halos gabi-gabi, naririnig ko ang mga sigawan ni na Mama Lorna at Papa Gilbert. Wala kang kwenta, sigaw ni Papa habang ibinabagsak ang plato sa sahig. At ikaw? Ikaw ang sumira sa buhay ko, sigaw naman ni Mama habang lumuluha. Bata pa lang ako noon. Nakatago ako sa ilalim ng mesa habang nanginginig. Madalas akong magtakip ng unan sa tenga para hindi marinig ang kanilang mga salita. Pero kahit gaano ko takpan ang sarili ko, hindi ko matatakasan ang sakit. Habang lumalaki ako, napansin kong iba ang tingin ni Papa sa akin. Mabait siya sa dalawa kong kapatid. Pero sa akin, parang isa akong estranghero. Kapag may pagkakamali ang mga kapatid ko, pinapagalitan lang sila. Kapag ako ang nagkamali, parang katapusan na ng mundo. Palpak ka talaga. Wala kang mararating. Ikaw ang malas sa pamilyang ito. Paulit-ulit. Araw-araw. Parang kutsilyong unti-unting tumataga sa puso ko. Isang gabi, nang 18 taong gulang ako, nagkaroon ng malaking handaan para sa ika-50 kaarawan ng lolo ko. Masaya ang lahat. Nagtatawanan. Nagkukwentuhan. Hanggang sa biglang nagkaroon ng pagtatalo sina Mama at Papa. Nagsimula sa simpleng argumento. Pero lumala. At sa harap ng mahigit 50 kamag-anak, biglang itinuro ako ni Papa. Namumula ang mukha niya sa galit. Nanginginig ang kamay niya. At pagkatapos ay sumigaw siya. Hindi ko siya anak. Parang huminto ang mundo. Biglang natahimik ang buong bulwagan. Nahulog ang kutsara ng tiyahin ko. Napahawak sa dibdib ang lola ko. Napaatras naman si Mama na parang binaril ng salita. Ano nang sinasabi mo? Umiiyak niyang tanong. Pero hindi tumigil si Papa. Matagal ko nang alam. Hindi siya kamukha ng pamilya natin. Pakiramdam ko noon ay gumuho ang buong pagkatao ko. Parang nawalan ako ng hangin. Parang may sumabog sa dibdib ko. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako umiyak. Tumayo lang ako. At tahimik na umalis. Kinabukasan, iniwan ko ang bahay. Wala akong dalang kahit ano kundi isang backpack at sirang puso. Lumuwas ako sa Maynila. Naghanap ng trabaho. Nagtrabaho bilang janitor. Tagabuhat. Delivery rider. Call center agent. Lahat pinasok ko. Maraming beses akong bumagsak. Maraming beses akong muntik sumuko. Pero bawat gabing umiiyak ako mag-isa sa inuupahang maliit na kwarto, iisa lang ang nasa isip ko. Patutunayan kong may halaga ako. Lumipas ang 10 taon. Unti-unti akong umasenso. Nakapagtayo ako ng maliit na negosyo. Lumaki ito. Nagkaroon ng mga empleyado. Nagkaroon ng mga sangay. At sa wakas, naging matagumpay ako. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag. Si Mama. Matagal na kaming walang komunikasyon. Mahina ang boses niya. Anak, may sakit ang papa mo. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Galit. Lungkot. O awa. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik ako sa probinsya. Pagpasok ko sa ospital, halos hindi ko makilala si Papa. Payat na payat. Mahina. Malayong-malayo sa lalaking kinatatakutan ko noon. Pagkakita niya sa akin, agad siyang napaiyak. Rafael T. Tahimik lang ako. Pagkatapos ay may iniabot siyang lumang sobre. Nasa loob ang katotohanan. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan iyon. At doon ko nakita ang fit test. Nanlaki ang mga mata ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Dahil nakasulat doon ang resulta. 79.9% biological match. Anak niya talaga ako. Napaatras ako sa gulat. Ano ito?
At doon lumabas ang mas nakakagulat na katotohanan. Humagulhol si Papa. Alam kong anak kita. Teka ano? Alam kong anak kita mula pa noon. Parang tumigil ang oras. Kung alam mo pala bakit mo sinabi iyon. Bigla siyang napahagulgol. At ang sumunod niyang sinabi ang pinakamasakit na narinig ko. Dahil galit ako sa sarili ko. Hindi ako makapaniwala. Ikinuwento niya ang lahat. Noong bata pa ako, nalugi ang negosyo niya. Nabaon siya sa utang. Naging alkoholiko. Naging miserable. At sa halip na harapin ang sarili niyang kabiguan. Sa akin niya ibinuhos ang galit. Ako ang ginawa niyang punching bag ng emosyon. Ako ang sinisi niya sa lahat. Kahit wala naman akong kasalanan. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil ngayon ko lang naunawaan. Ang taong sumira sa pagkabata ko ay isang taong matagal ding sinisira ng sarili niyang mga demonyo. Lumapit siya. Mahina niyang hinawakan ang kamay ko. Patawarin mo ako, anak ti. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, nakita ko siyang tunay na nagsisisi. Pagkalipas ng 2 linggo, pumanaw si Papa. Tahimik. Walang sigawan. Walang galit. Walang drama. Sa kanyang libing, marami ang nagsabing mabait siyang tao. Pero ako lang ang nakakaalam ng kabuuan ng kanyang kwento. Hindi siya perpekto. Malayo. Pero bago siya mawala, nagkaroon kami ng pagkakataong ayusin ang wasak na relasyon namin. At iyon ang naging simula ng paggaling ko. Moral lesson. Ang mga sugat na dulot ng toxic na pamilya ay maaaring tumagal ng maraming taon, ngunit hindi kailangang habang buhay kang maging bihag ng nakaraan. Minsan, ang mga taong nananakit ay may sarili ring sugat na hindi nila nagawang pagalingin. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, ito ay pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. Huwag hayaang ang toxicity ng pamilya ang magdikta ng iyong kinabukasan. Maaari kang bumangon, magtagumpay, at lumikha ng mas magandang buhay kaysa sa nakaraan mong naranasan.